nag-send na si PBBM. So, okay naman, 'di ba? Wala namang ano. Ito sabi niya, we have received reports of airstrike which hit Iran. We are in the process of getting more information. In the meantime, the safety of the Filipino citizen in Iran and in the Middle East is paramount. So, priority. I have instructed the DFA and the DMW to take measures to determine their whereabouts in affected areas and to take immediate measures to ensure their safety. So in the first place, una, ang tamang pagtatanungan, ako lang sa akin, of course, ang una kong tinanong, hindi ko tatanungin una yung PCO. Siyempre, hindi, PCO, the next day, definitely, baka magbigay na yan ng mga infos, mga details. Unahin mo, puntahan, yung embahada dyan sa bansa kung nasaan ka. Yung embassy, Philippine Embassy, syempre. Yun yung puntahan mo. Huwag kung saan. As of the moment, okay naman. Bawal. Besides, bawal talaga magbigay dito ng fake news. Bawal magsabi ng kung ano-ano, especially kung wala kang masyadong information. Ayun, so eto, nagsabi na si PBBM, kahapon pa lang yan. So hindi ko alam kung bakit maraming lumalabas na ano. I think nauna rin to si PBBM kumpara even dun sa posting ni Robin na tanga. No? Sabi dito, we have received the reports. Ayan, in the meantime, DMW to take measures to determine their whereabouts in affected areas and to take immediate measures to ensure their safety. So may ano lang si PBBM. Pero even before na they gather information, more information about particular countries na salanta or na tinamaan ng Iran, nagbigay na ng si PBBM. Syempre, 'di ba? Ngayon, ang tamang ahensya rin kasi yung DFA at saka DMW. Oh. Doon sana kayo magtatanong. Doon din kayo. Ang hindi ko talaga alam, no? Ang daming nagte-take advantage of this situation para kastiguhin yung government ni PBBM. And take note 2 days pa lang yan nangyayari. And they were even comparing it to dun sa no nagkaroon na raw ng calamity na pagdating ng pandemic, si Duterte daw before raw siya, ginamit daw niya yung political will niya. Pati political will na damay na para sa mga tanga. Yung political will daw niya, ginamit niya para pauwiin yung mga kababayan natin pagdating doon sa pandemic. Naglaan ng pondo. Guys, yung pandemic, almost 2 years tumagal sa Pilipinas yun. Ito 2 days pa lang and uma-action din naman yung ano natin. And then even after this, nagre-report by the every time na may monitor silang nangyayari, nire-report nila. Yun din naman yun, no? Hindi ko lang alam talaga kung bakit ang daming kumakastigo. Pero siguro hindi natin sila masisi, mga tanga sila, no? Kami dito kanina alam nyo, very din kasi kung kayo nandito, medyo traumatic din. Ang problema talaga, ang daming mga bobong mga Pilipino. Nabubuisit ako na mga taga Middle East din. May isa ako nakita nag-post nagmamagaling. Sabing ganon, yung isang vlog, I'm not sure if she is pertaining to me, pero I don't care if it's me or kung sino man, pero mali kasi. Nag-post siya, bakit naman yung vlogger na yun nananakot? Yun yung unang post niya. Okay lang kami dito sa UAE, bla 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 bla. Sabi ko, okay, sino kayang sinasabihan nito? Hindi naman ako nag-live, so most definitely baka hindi ako. Then later on, kanina, nag-post na naman. Sabi niya, natatakot na ako. Putok ng putok. Sabi ko, alam niyo yun, imbis na makapagbigay sila ng awareness or makatulong sila dun sa tumutulong na magbigay ng awareness or ng information, hindi Nagbibida,
Tapos later on, babawi. Tapos kaninang umaga, nakita ko na naman, grabe, kagabi, ilang beses kaming ginising ng alarm. Sabi ko, sira ulo eh. Ako talaga, hindi ako masyadong natulog. Kasi of course, and then paggising namin ng umaga, tinrain ko na yung mga kids. If they hear something na yung parang eroplano, tapos ang kasunod nun, puputok na. Kailangan nilang tumakbo. Nag-dry run din kami. Tumakbo. Kailangan nilang tumakbo dun sa gitna ng anong tawag dito? Gitna nung, pinakagitna nung bahay na kung saan may mga cover. Naka-covered siguro, nakapaikot yung dalawang kwarto and then yung toilet, tas yung kitchen, tas siya yung nandun sa center. So dito kayo tatakbo. Then nag-dry run kami kanina, we tested the alarm, tapos okay naman. Okay, so yung drone, yun talaga, yung nakakatakot kagabi. And then so pagising namin ng maga, nag-pray kami kanina, nagdadasal kami. 'Di ba? So right after we finish yung Our Father, of course, part ng Our Father yung dasal namin. Pagtapos namin ng Our Father, saka na kami manghihingi ng mga gusto naming hingiin. Hindi pa kami nakakapagsimula, narinig ko. And out of na-istorbo ko yung pagdadasal namin kasi sabi ko, familiar yung tunog. Tapos bigla bigla Sabi ko, yung wife ko, sabi niya, hindi, sige, continue natin yung pray. Continue natin magdasal. Sabi ko, hindi, maintindihan tayo ni Lord God niyan. Doon na tayo sa toilet magdasal. So tuloy na kami, doon kami sa toilet nagdasal. And then afterwards, saka ko pa lang sila pala tinrain. Kasi pagkagising, right after ng paggising nila, gusto namin magdasal kasi para hindi na namin makalimutan. It was, yung mga kids, wala silang kamuwang-muwang, no? Kala nila laro pa rin. And kanina, so na-train na namin, di ba? Na-testing na namin, nagkaroon kami ng dry run. And then afterwards, mga 3, 4, 5, 5 sunod, siguro magkakalayo naman yung tunog. Boom! Pero it was not landing. All of them were intercepted. Ang problema, yung debris. No? Kaya sa mga kapwa natin Filipinos and even dun sa ibang nationalities, it's best advice na wag nang lumabas. No? Kasi kung mangyari man yan and then you are tempted to look up, baka mabagsakan ka ng debris. Delikado rin sa mata. And yun nga, meron mga information kung bakit sinasabi na itong location namin medyo nasa listahan din. Sabi ko, shit. And hindi ko pwedeng i-disclose kasi nga, syempre dito lang sa amin yun. And hindi ko naman masyadong hindi ko alam yung talagang full information. So, and dito, dapat sumunod ka rin kasi meron nga akong sinabihan, sana hindi siya na-offend. One of my friend sa Facebook na kung saan sabi niya, din siya. Nasa UAE. And then nag-post siya, sabi ko, bro, burahin mo yan, pakibura. Sorry, inano kita, nagbida-bida ako, hindi naman kami close. Hindi kasi baka maano siya. And I know better, matagal na ako dito, 23. So, ayun. So, yun yung natin, no? Yung experience. And kagabi, I think, sinabi ko na sa inyo, no? Sinundo ko muna yung anak ko dahil nung sinabi na sabi ko, hindi ko siya na-interrupt nung hindi siya nagpaalam na magpo-football siya. So magpo-football siya maaga. Sabi ko, nag-football pa? Sinundo ko nung right after dun lang sa bahay namin. Kaya naman naging familiar sa akin yung tunog. Kasi before we went down dun sa parking, inihinto ko yung bike ko and then may maingay. So parang may nagro-roving na helicopter. Pero hindi ganun yung tunog niya Hindi ganun. So parang talagang drone. Let's say, yun na lang, yung hindi pa rin naman ako familiar. Pero narinig mo, medyo distinctive naman siya. And then,
lumabas yung security guard nung ano namin, nung flat, nung building. So tumitingin-tingin sa taas, sabi ko, okay, maybe they're roaming around, no? Sabing ganun. Tas okay lang, pagbaba namin, then nung bumaba na kami, nagulat ako yung bike ko na ano ko na naitulak ko ng ano kasi grabe ang lakas tas yung yenig. And then, tapos syempre, umakyat na kami kagad dahil nag-alala ako kung ano man yung sitwasyon sa taas, baka nagulat or whatever yung mga anak ko. And then inakyat ko na. Pag-akyat ko naman, okay naman sila, narinig din nila. Pero yung mga kids nga, parang akala nila kung ano-ano lang. And, yun. Pero, okay naman kasi no need to calm them down, di ba? Mas okay na hindi na nila masyadong alam. Hindi sila informed. Pero, yun na. Of course, ano kami, ang tawag dito, kasi pagdating sa Facebook, i-follow nyo yung mga ano rin, yung mga authority ng bansa nyo. Yung government Facebook page ng bansa nyo, wag puros chika. No, di ba? Kasi kagaya niyan, madami naman, i-inform kayo ng mga tama nyong gagawin I-inform kayo kung sino yung tama nyong kukontakin. Dito nagbigay na nga yung tas dito, every time na magkakaroon, kagabi siguro nagising kami mga 4 or 5 times kami nagising. Baka kasi every time na merong drone, kami, merong i-alarm yung cellphone nyo ng government. Hindi ko alam kung ganyan din sa Pinas, pero lahat ng mga i-alarm kayo. Ilang beses na gano'n sa amin. Ilang beses kami, no? Nag-alarm. Ilang beses kami nagising and then I decided na hindi na muna ako matutulog. So I was watching them, yung mga kids I mean. And then syempre yung wife ko medyo, 'di ba, alam niyo naman meron kami mga sakit dito. So then nung umaga ako natulog ako nung umaga. Nung siguro mga 10 a.m. no? Syempre nag-encash lang kami kung ano man yung pera meron kami. Kasi baka dumating yung time, tapos nagkaroon din kami ng preparation nag-prepare kami ng bag to go. Ayan, go-to bag. Na? So, of course, jackets for the kids, kahit medyo mainit na. And then, syempre, water for them, bottled water, yung hindi pa naman din bukas, okay lang yon. And then, charge na namin lahat ng mga mobiles namin and laptop lang yung masasalba ko naman dito. And then, syempre, siguro yung other gadgets like iPad. Kasi may bag naman ako separate. And then, syempre, isa sa mga ukulele ko. And then, kasi, syempre, di ba? And, yun nga, so ready naman na din kami. And then, kami ngayon, ang ginawa namin, ibinaba namin yung kama, inikot namin, magkakasama na kami, and then one of the bed, yung mattress, inakyat namin to block the window kasi yung bintana namin dun sa room, floor to ceiling So malaki siya, and then balcony. So sinaraduhan namin, no? I'm not sure kung gaano kalakas yung magiging absorption ng impact nun, pero sana naman wag. Eto si boss how are you? Okay ka lang ba? Dito parang baby rocket lang sa taas. Pag di na-intercept yun, masama. Yun, oo. Even kung kunyari, may particular distance yun na kailangan ma-intercept kasi maano pa rin. Yung debris mas malaki. Diba? No? And sana talaga maging aware din yung natin. Wag kayong, pwede naman tayong humingi ng tulong sa gobyerno, pero wag nyo namang isisi ng isisi, no? Kailangan aware din kayo kung ano yung gagawin nyo. And then, syempre, una, yung natataranta. Yun ang yan, yung posting ko. We stand with UAE till last breath, long live. Kasi syempre, second home na namin to. Naiyak pa ako Kasi, nakikita ko ginigera yung UAE. Sabi ko, grabe So, ayan, yung naglabas din ng advisory
So, kung alam mo yung mga i-approach mo, ayan naman, tama naman. No? In light, sabi dito ng UAE, ng Philippine Embassy in UAE. In light of the current situation in the UAE region, in the Philippine Embassy, Abu Dhabi, and the Philippine Consulate General in Dubai and Northern Emirates, advise all Filipinos in the UAE to remain calm and monitor official advisory and guidance from the news. Putya, wag kayong biglang pagka nagla-live si Joey, doon kayo nagtatanong, tanga ba kayo? Pag nagla-live si Libayan, wag kayo doon nagtatanong. Una, alam nyo na nga dapat eh. Ayan na yun. In the event of any unusual incident, all Filipinos are cautioned to shelter in the homeless and refrain from, in their homes pala, sorry. And refrain from making unnecessary movement. Ba't kayo naghahanap ng bomb shelter dito sa Para kayong tangay. Intindihin nyo yung sinasabi. Alam nyo, ang ikamamatay nyo yung katangahan nyo. Lalo na yung mga DDS. Hindi sa vlogger. Hindi sa vlogger lang. Mas ano pa rin. Mas okay na dun sa talagang mga authority. Oy, Boss Rastaman, shoutout. Oh. Tapos ayan, yung rin, nagbigay na. Ayan kahapon pa yan. Nagbigay na ng mga contact numbers. Si Roque, kanina nagbigay na rin. Tapos sasabi niya, total parang, ang ganun yung datingan total ayaw magbigay ng pamahala. Ito raw yung number. Sino nag-utos dito na maggawa ng ganito? Tapos yung PCO, nagbigay na rin. Ang ginawa nila, inedit lang nila eh. May mga icon pa eh. Tapos yun yung ginawa eh. Okay din naman, masarap sanang puriin. Kaya lang yung caption na nakalagay doon, tumira pa eh. Hindi, maganda yan, maganda. Sana nga, we do pray, na syempre, puso para kay Trump, then puso din sa bagong namumuno dyan sa Diba? Ayun yung post ni Harry Roque, Mga kabayan sa Middle East, ingat kayo, wag na kayong umasa sa mga bangag. Hi, palagi, kasi maski binobomba, grabe, Pag basta maniwala, ayan, oo. Mas okay kung authority. Ito, si PBBM, 15 hours ago. Ba ng Israel at saka ng Amerika. Pakinggan natin ha. Umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan. So kahapon pa, di ba? Na. Pero binabaluktot nila ng binabaluktot yan. Magandang umaga po. Hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay... Siyempre, hindi lang naman sinabi yan ni PBBM nung Sabing ganun, wala daw ginagawa. Siyempre, nakuha niya na yung mga informations. Na pinrovide na sa kanya. Nilikom na yan ng mga ng kaukulang it's either DFA, DMW. Puta, sila Robin, bida-bida. Kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila. Makakapunta sa bomb shelter. Tapos meron nag-comment doon, huy, walang bomb shelter dito sa Dubai. Tanga!
Sabi, may nag-comment kay Kabayo kanina, wala daw bomb shelter doon. Hindi ko alam kung kay Joey o kay ano. Dito, ang advisory lang nung pamahalaan dito, stay at home. Gago no? Yung mga bansa kagaya ng ayan, sa Israel. Sa Israel, meron silang bomb shelter. Of course, kasi sila yung main. Putya kung hindi ka naman ingatan mo yung sarili mo. Putya, ikamamatay mo pa yung pag-angal-angal mo eh. Talinuhan mo, i-approach mo, puntahan mo yung tamang ahensya ng gobyerno, kontakin mo, no? Hindi yung, putya, yung iba nagpipray pa sa Facebook, kung inang niya mga gagawin puta. Nawala na ang moral compass ng ibang kababayan natin. Oo nga eh. Kaya yung mga vlogger, no, kailangan sila libayan. Dapat talaga labanan yung mga yan eh. No? Kasi wala talaga eh. At lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating Correct, po may ang advice report din sa na ganyan. Magandang umaga po. Oh. Biruin mo, no? Okay naman eh. Ito, makilaw kayo dito ha. Yung mga Bisaya dyan ha, na hindi DDS. Comment down below.